Paano nilampaso nina Anthony Edwards at ng Minnesota Timberwolves ang Lakers sa Game 1? Timberwolves versus Lakers in Game 1. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. Ang Minnesota Timberwolves ay talagang nilampaso at nalampasan ang depensa ng Lakers ngayong gabi. At medyo nagulat ako ng konti at pakiramdam ko kailangan kong humingi ng paumanhin. Hindi lang sa mga T-Wolves fans, kundi sa Timberwolves. Bilang isang kupo ng basketball, hindi ko inasahan ito. Sa totoo lang, akala ko ang Lakers ang mananalo sa unang dalawang laro dito sa LA. Pero talakayin natin kung ano ang ginawa ng T-Wolves. Ginamit nila ang line offense dito kung saan inilagay nila ang tamang tao sa sulok ng court, isa sa kaliwang corner at dalawa sa kaliwat ka ng low post. Ngayon, ang gagawin nila dito ay sisimulan nilang basahin ang depensa. At ang unang napansin natin ay lahat ng nasa Lakers team ay gumagawa ng tinatawag naming ball watching. Okay, habang binabantayan nila ang bola, nagiging napakadali nilang mawala sa paningin ang kanilang kalaban sa opensa. Kaya makikita nyo si Naz Reid na pumupuesto sa likod ng depensa at pupunta dito sa kaliwang bahagi ng susi. Habang si Anthony Edwards ay nagda-drive in, makikita mong naapektuhan ng pagkalito ang depensa. Bumababa ang mga ito at lahat ay nagsisimula na mag-rotate para masigurong hindi makapagpigil si Anthony Edwards sa bola. Kaya habang nagda-drive in siya, hinihintay niyang mag-overcommit ang mga ito upang makuha natin ang mababang dunker spot dito kay McDaniels. Ngayon, mayroon tayong. Tignan mo, may point A at point B si Luka na binabantayan ng dalawang tao. Kaya nilalagay nila siya sa blender at nag-spray out kami sa 3-point line. Ang galing ng basa ni Naz mula downtown, swak na naman at dito nagwakas ang laro. Kaya naman ang nais kong gawin sa video na ito ay i-breakdown ang game. Gusto kong ipakita sa iyo paano nila nalampasan ang depensa ng Lakers. Huwag mo akong misinterpret, ang Lakers ay babalikwas at gagawin ang lahat para mapanalunan ang susunod na laro. Tingnan natin ano ang kailangan gawin ng T-Wolves sa susunod na laro. Bago tayo magsimula, pakihit ang like button at magkomento sa ibaba ng iyong prediksyon. Tara na, simulan na natin. Osya, narito ang isa pang big time play. Sinusubukan nilang maipasok ang bola kay Luka sa low post. Ngayon, ang isang aspeto ng team ng T-Wolves ay magaling sila magdepensa sa post. Pinapahirap ang buhay mo. Kaya si Luka, palaging sanay na kumuha ng bola sa post, pero dahil mahigpit ang depensa labas sa kanya, nagkakaroon ng masamang pasa at maling anggulo sa bola. Ngayon, kailangan ni Luka mag-hero ball. Kailangang maipasa ito mula sa depensa di perpekto. At nagkakaroon tayo ng fast break opportunity. 5 laban sa 4. Titingnan mo kung paano nila pinupuno ang lanes, ike-corner bola. David Dawena sa corner gamit ni Anthony Edwards at inuulit pinupuno ang lane. Mahusay ang spacing sa floor. Kung hindi nyo depensahan ang paint, nagkakaroon. Tapos na kayo, magiging sobrang bukas. Yan kung di nyo bantayan ng 3-point line, makakakuha kami ng open 3 ngayon. Pag pinasa kay Dante, ibabalik niya yan agad para makagawa ng mas maraming rotation mula sa depensa na to. Tumapak siya. Nandun na si LeBron, kailangan niyang kunin si Rudy Gobert kasi wide open siya sa baba at boom! Tingnan mo ito. Si Anthony Edwards sumingit sa corner kasi ang galing niyang punuan ng lane. Nagantay si McDaniels na mag-overcommit si LeBron sa baba at si Edwards tumigil at tumira para sa isang bago, isang wide open 3. Di ko alam bakit ko nasabi na bago. Siguro kasi pwedeng bago. Ilang beses ba ninyong makikita na si Anthony Edwards ay magkaroon ng wide open 3 na ganito? Siguro bago sa kanya, baka yun ang ibig kong sabihin, pero alam nyo ang ibig kong sabihin mga guys. Isa lang, kailangan nating maintindihan ang chemistry sa pagitan nila. Julius Randle sa team na ito, medyo matagal pa bago mag-click ng husto, di ba? Pero parang nararamdaman ko na we're finally starting to see kung gaano kagaling ang tambalan nila. And dito sa play na, to actually si Micah Conley ang bida kung saan gagawin natin. Magpe-perform kami ng short roll mula sa tinatawag naming pocket pass. Okay, ngayon ano ibig sabihin yan? Habang sinet itong screen, alam natin na lalaban ang defender at sandali lang i-hedge ni LeBron itong screen. Kaya walang libre papuntang basket ngayon. Habang nagro-roll tayo, makikita mo ang pocket, di ba? At kita mo na nagge-generate ito. Linisin ko muna dito, may pocket tayo. Dadaan tayo dito. Papasok natin ang bounce pass. Papunta sa rolling na Julius Randle. Okay, yan ang tinatawag nating pocket pass. Boom ngayon sa short roll. Hindi mo trabaho na iskor ang bola kundi poersahin ang depensa na mag-rotate. Pataas.
Imanipula ito bumalik sa kanto at hanapin kung sinong libre sa loob or kahit saan pag nag-rotate ito. Hanapin ang shooter. Hanapin kung sino ang open hindi mo kinakailangan. Umiskor dito si Jared Allen. Mahusay dito sa Cleveland. Kaya nung nag-drive tayo at pumreno ang depensa, boom, ihulog ang lob sa likuran. Nabukas napakagandang basketball. Tama ang galaw ng bola. Masasabi ko halos perpekto sa gabing ito. At muli sa tingin ko kailangan nilang ipagpatuloy ang ganitong mentalidad. Hindi hero ball, kundi magpo-force tayo ng blender sa depensa. Ipasa ikot hanap ng shooter at sabay-sabay patuloy na atakahin ang paint at panatilihin ang versatility. Okay, sandali, bago tayo sumabak sa isa pang nakakabaliw na mabilisang play. Marami nangyayari, makikita ninyo ito bago tayo pumasok. I-like ang video kung gusto nyo pa ng ganitong mga video pag umabot tayo ng 500 likes sa video na ito. Magpo-post kami non-stop ng Minnesota Timberwolves match. Ang paborito kong video podcast para sa inyo. At ang video na ito magdadala sa inyo ng video sa kabuuan ng playoffs. At kung gusto nyo pa mag-comment sa ibaba apito na makakatulong para malaman kong nagugustuhan ninyo ang mga video at gusto nyo ng higit pa sa hinaharap. Sa wakas, siguraduhin nyong nakasubscribe kayo. Sinasabi ko sa inyo, libre ito, walang bayad na sumali sa pamilya, covered namin kayo. Alright? Eto na kami, so meron tayong high pick and pop deho. At sa paglabas ng screen ni Julius Randle, ipapasa natin ito kay Anthony Edwards. Magro-roll or magdadrive din si Rudy Gobert papuntang basket. Lilinawin ang kaliwang bahagi na pumilit kay Jackson Ace na bumaba imbis na mag-pick off sa screen. At ngayon makikita nyo si Rui Hachimura na mag-point switch. Mag-point switch siya dyan, sinasabi niyang, "Hey ikaw, dapat ang nasa taong iyon." Okay, ngayon ano ang mali? Nasa play na ito, ngayon siya'y malaya. Okay, baka hindi na ito bagong-bago pero alam nyo naman ang sinasabi ko. Ayaw nyong mag-iwan ng bukas na bukas si Anthony Edwards. Kasi kaya niyang wasakin ang moral nyo, walang pagharang bukas ang tira. Perpektong takbo ng play talaga. Kasi pinapunta natin si Rudy Gobert sa likod. Tama pagtawid ng mukha ni Jax. Pinilit siyang bumalik ngayon. Karaniwan kapag nangyari ang ganitong dribble handoff, susunduin ng isang ito si Mike Conley. Pero dahil nasa screen siya, inaakala niyang babalik siya sa switch. Pero sa halip gawin yon, boom. Kailangan niyang pumunta pataas. At muli mahusay na rhythm sa opensa. Magandang scheme sa opensa. At kahit sabihin natin unanag kinukuha ni Austin Reeves, si Julius Randle. Bukas na bukas si Julius, maayos pa rin ang opensa. Okay, ang isa pang manlalaro na gusto kong parakalan si McDaniels pare. Si McDaniels mahusay na manlalaro. Tignan niyo ang play na ito tapos na halos ang laro. Panalo na kayo ng 10 puntos. 111. 90 papasok siya sa lane at gagawa ng malakas na side rotation. Pansamantala lang papunta kay Naz Reid, gumagawa siya ng maganda kaya lalabas siya sa 3-point line. Malupit, tingnan niyo si McDaniels dito. Habang umaabot siya sa point of attack fake pass, papunta sa corner para mawala ang taon niya. Makikita niyong bumalik siya doon sa corner at bibigyan siya ng pagkakataon na muling makuha ang bola pabalik sa corner. At bibigyan siya ng pagkakataon na maka-float na bukas ang lane. Pasok ito, selyado na ang laro. Tapos na. Ninakaw nila ang Game 1 sa LA. Paano nila ginawa ito? Natalo nila sa execution. Mas nagpursigi sila at nalampasan depensa ng Lakers na talagang magaling ngayong taon kabayan. Sabihin nyo. Ang iniisip nyo, pindutin ang like button, mag-subscribe, sumali sa pamilya, babalik ang Lakers, kailangan mas magaling at pagbutihin. Tingnan natin ang susunod na gagawin. Paalam. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat.